Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Passenger 57. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Charles Rain ay isang kilalang British terrorist na gumawa ng maraming pambobomba, pagpatay, at iba pang mga karumal-dumal na krimen. Ngunit sa kabila ng kanyang criminal record, hindi pa siya nahuhuli. Ang katotohanan ay si Charles ay isa ring escape artist, na ginagamit ang kanyang kapangyarihan at panlilinlang, upang makatakas sa mga awtoridad. Sa unang eksena, makikita siya sa isang operating room, kasama ang ilang mga doktor na nakapaligid sa kanya. Sasailalim si Charles sa isang procedure, para tuluyang mabago ang anyo ng kanyang mukha. Ito ang ika-10 beses na gagawin niya ito. Nang magtanong ang head doctor kung kailangan niya ng anesthesia, tumanggi si Charles, at sinabi na gusto niyang makaramdam ng sakit. Nais niyang sumailalim sa operasyon na may malay. Samantala, may ilang pulis na nagtipon sa labas ng gusali. May nagtip sa kanila tungkol sa kinaroroonan ni Charles, at narito sila para salakayin ang surgery room at hulihin siya. Ngunit bago nila simulan ang misyon, binalaan ng punong pulis ang lahat na si Charles ay isang mapanganib na mamamatay tao, na may kakayahang pumatay ng marami ng mag-isa. Maya-maya, dahan-dahan silang pumunta sa 3rd floor kung saan gagawin ang operasyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Charles ay handa na. Sa sandaling pumasok ang mga pulis sa silid, pinatay niya ang head doctor, iniwasan ang mga bala, at pagkatapos ay tumakbo sa koridor. Pagkatapos ay binasag ni Charles ang isang salamin na bintana, at tumalon palabas ng gusali. At sa kabila ng pagkahulog mula sa mataas na palapag, perpektong lumapag siya ng walang anumang pinsala. Nagawa pa niyang tumakbo ng buong bilis, na parang ang pagtalon mula sa mga gusali ang kanyang forte. Gayunpaman, gaano man siya kabilis tumakbo, may mga sasakyan ng mga pulis at kalaunan ay na-corner siya. Sa wakas, ang kilala na si Charles ay nahuli, pagkatapos ng 15 taon ng pagiging mailap. Lumipat ang eksena sa isang eroplano, kung saan isang magandang flight attendant na si Marty, ay isa-isang tinitingnan ang mga pasahero. Mukhang maayos ang lahat, nang biglang bumunot ng baril ang isang lalaki, at ginawa siyang hostage. Nagbanta ang lalaki na papatayin si Marty, kapag hindi natugunan ang kanyang mga kahilingan. Bilang tugon, sinipa siya ni Marty sa binti, na nagbigay ng sapat na oras sa kalapit na pasahero, para kunin ang baril mula sa lalaki. Pagkatapos nito, nagsimulang pumalakpak ang lahat, at sa wakas ay nahayag na ang lahat ay isang sesyon lamang ng pagsasanay, ng mga flight attendant sa pagtatanggol sa sarili. Ang lalaki ay si Chief John Cutter, isang sundalo at retired Secret Service agent, na kilala sa kanyang paninindigan sa mataas na antas ng mga krimen. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang General Manager ng Atlantic International Airlines, na si Sly Del Vecchio, at dinala at nilayo si John. Mukhang matalik na magkaibigan ang dalawa. Hiniling ni Sly sa kanya na bumalik sa serbisyo at maglingkod muli sa bansa, ngunit tumanggi si John. Binanggit niya na ayaw na niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa iba. Gayunpaman, nag-alok sa kanya si Sly ng trabaho, bilang head ng counter-terrorism unit sa Atlantic International Airlines. Saglit na nag-isip si John, at sa wakas ay tinanggap niya nang sabihin sa kanya, na kailangan lang niyang magtrabaho ng 2 beses sa isang buwan. Sa ibang lugar, inihatid si Charles sa kanyang selda, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang abogado. Ibinunyag ng huli na plano ng mga awtoridad na dalhin siya sa California. Ang tanging paraan upang maiwasan ito, ay kung si Charles ay magpanggap na baliw. Ngunit hindi tinanggap ng kilalang terorista ang mungkahi, at inuntog niya ang abogado sa mesa, sabay sabi na hindi siya baliw. Sa sumunod na eksena, makikita si John na nagmumuni-muni, at inaalala ang kanyang nakaraan. Nag-flashback ang pelikula noong ilang taon na ang nakalipas, kung saan namimili si John at ang kanyang yumaong asawa, sa isang convenience store. Biglang may dumating na magnanakaw doon, at nagtangkang magnakaw ng pera sa counter. Bilang isang taong may integridad, sinubukan siya ni John na pigilan, ngunit ginawang hostage ng magnanakaw ang kanyang asawa. Lahat ng tao sa tindahan ay umatras, ngunit sa kabila nito, binaril ng magnanakaw ang kawawang babae. Sa huli ay pinatay ni John ang magnanakaw, ngunit nang bumalik siya upang suriin ang kanyang asawa, patay na ito. Labis na na-trauma si John sa insidenteng iyon, kung kaya ay huminto siya sa kanyang trabaho bilang isang special agent,
at namuhay ng mag-isa. Sa kasalukuyan, naghahanda si John para sa kanyang unang araw sa trabaho. Kailangan niyang manatiling anonymous, at bantayan ang isang malaking Lockheed airline, na may halos 200 pasahero. Siya ay nakatalaga sa seat number 57. Nagkataon din na sina Charles at 2 ahente ng FBI ay sumakay din sa eroplano, na nagpapahiwatig na ang flight ay patungo sa California. Ang isa sa mga flight attendants ay si Marty, habang ang isa naman ay isang magandang dalaga na nagngangalang Sabrina. Samantala, isang maliit na batang lalaki ang nakakita kay Charles, at kunyari ay nagpaputok ng baril sa kanya. Bilang tugon, nagpanggap naman na namatay si Charles sa pagbaril sa kanya ng bata. Gayunpaman, noong binaril niya ang bata pabalik, nahayag ang kanyang posas, na ikinaalarma ng bata at ng kanyang ina. Nagsimulang magtanong ang ina ng bata kung ligtas ang flight, ngunit tiniyak ni Sabrina sa kanila na walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan niya ang isang kahina-hinalang mukhang staff sa lower deck, at hiniling sa kanya na ipadala ang special service. Sumunod ang lalaki sa utos, at inilagay ang isang metal na briefcase sa tray. Kasabay nito, si John, na naiinis sa kanyang madaldal na seatmate, ay tumayo at nagtungo sa banyo, upang magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Sa sandaling nalock niya ang pinto, kinuha ni Sabrina ang laman ng metal na briefcase, at napag-alaman na ito ay isang baril. Pagkatapos ay tumungo siya sa 2 ahente ng FBI, at binaril sila sa ulo, na labis na ikinasindak ng lahat. Matapos i-unlock ni Charles ang kanyang posas, 3 sa kanyang mga goons ay lumabas sa kanilang mga upuan, at sinabihan ang lahat na manatiling tahimik. Dahil dito, naihayag na plinano na ni Charles ang lahat. Nang malaman niyang i-escort siya ng mga ahente sa isang commercial airline, agad siyang kumuha ng mga tao para mang-hijack dito. Sa sumunod na eksena, nagtungo si Charles sa cockpit ng eroplano, at binaril ang isa sa mga piloto. Pagkatapos ay ibinalita niya sa radyo na lilipat sila ng pupuntahan, at opisyal na na-hijack ang eroplano. Gayunpaman, kung ang mga pasahero ay mananatiling kalmado at sumunod sa kanyang mga utos, walang pinsalang mangyayari sa kanila. Habang nasa banyo, narinig ni John ang lahat ng nangyayari sa labas. Kahit papaano ay nakuha niya ang onboard phone ng eroplano, at palihim na ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kaibigan na si Sly. Kasunod nito, nakipaglaban siya sa isa sa mga hijackers, kinuha ang kanyang baril, at pagkatapos ay ginamit siyang pansangga, upang harapin si Charles. Sinunggaban din ni Charles si Marty, na lumikha ng matinding showdown sa pagitan nina Charles at John. Hindi nagtagal, binitawan ni Charles si Marty, at binaril ang isang inosenteng lalaki. Pagkatapos ay binaril niya si John, ngunit hindi sinadyang napatay niya ang kanyang tauhan. Sinamantala ang kaguluhan, tumakbo si John at Marty palayo roon, at tinungo ang lagayan ng mga kargamento. Nakita nila doon ang kahina-hinalang lalaki kanina, at nagtanong kung may alam siya tungkol sa mga hijackers. Nagkunwaring nabigla ang lalaki, ngunit sa isang pagkakataon, naglabas siya ng kutsilyo at sinubukang salakayin si John. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa, at sa huli, nagawa ni John na mapatumba ang lalaki, sa pamamagitan ng isang malakas na sipa. Pagkatapos itali ang lalaki, tumungo sina Marty at John sa avionics section ng eroplano, kung saan iminungkahi ng huli na itapon nila ang lahat ng gasolina, at puwersahin na magkaroon ng isang emergency landing. Mahigpit na tinutulan ni Marta ang ideya, dahil magreresulta ito sa pag-crash ng eroplano. Ngunit nang ipinaliwanag ni John na ito lamang ang kanilang paraan, pinayagan niya itong magpatuloy. Nang halos maubos na ang gasolina, ang dalawa ay tumungo sa landing gear, dahil ito ang pinakamagandang lugar para tumalon palabas ng eroplano, nang hindi magtamo ng matinding pinsala. Sa kabutihang palad, gumana ang plano, ngunit nang malaman ni Charles na paubos na ang gasolina, hiniling niya sa piloto na gumawa ng emergency landing sa pinakamalapit na airport. Samantala, sa Atlantic International Headquarters, nalaman ni Sly at ng kanyang mga superior, na ang na-hijack na eroplano ay naghahandang lumapag, sa isang maliit na airstrip sa Lake Lucille, Louisiana. Hindi nag-aksaya ng oras, sumakay si Sly sa chopper at tumungo sa lokasyon. Samantala, naghintay sina John at Marty na lumapag ang eroplano, para makatalon sila mula rito. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang eroplano, ngunit nang patalon na ang dalawa, tinambangan sila ng isa sa mga hijacker mula sa likuran. Si John ay itinulak palabas ng eroplano,
habang si Martha ay na-hostage muli. Dalawang pulis ang dumating sa pinangyarihan at agad na inaresto si John, sa kabila ng kanyang paliwanag na siya ang head of security sa eroplano. Habang inescort si John palayo, nakipag-ugnayan si Charles sa control tower, at ang chief sheriff na si Mr. Biggs ang sumagot sa kanya. Agad na nilinaw ni Charles ang kanyang kahilingan, na ang eroplano ay kailangang mag-refuel sa loob ng 10 minuto. Bilang kapalit, nangako siyang magpapalaya ng 100 pasahero. Nang tumanggi ang sheriff na tanggapin ang deal, pinatay ni Charles ang 5 pasahero, para ipaalam na seryoso siya sa kanyang kahilingan. Kinilabutan dito ang sheriff, at sa wakas ay nagbigay siya ng green light, upang lagyan ng gasolina ang eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si John sa control tower, at maging ang sheriff ay inisip na isa siya sa mga hijackers. Nakumpirma ang mga pagdududa ng sheriff, nang ang tuso na si Charles ay tumawag sa kanya muli, at nagsinungaling na si John ay isa sa kanyang mga tauhan, na nakatakas matapos siyang ipagkanulo. Nang marinig ito ng sheriff, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong si John sa basement, ngunit ang huli ay kahangahangang lumaban sa kanila, kumuha ng motorsiklo ng pulis, at tumungo sa airstrip. Samantala, pagkatapos ma-refuel ang eroplano, pinakawalan ni Charles ang 100 pasahero gaya ng ipinangako. Gayunpaman, sinamantala ang kaguluhan, lumabas din si Charles kasama ang 2 pang lalaki. Pumunta ang 3 sa malapit na perya. Sa control tower, sa wakas ay dumating ang FBI at hiniling sa sheriff, na magbigay ng buong ulat sa sitwasyon. Nang banggitin ng sheriff na nahuli at binugbog nila ang isang lalaking nagngangalang John Cotter, nagalit ang head agent at ibinunyag na isa si John sa kanila. Sa ibang lugar sa perya, lihim na sinusundan ni John si Charles at ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, nalantad ang pagkatao ni John, kung kaya ay tinangka siyang barilin ng isa sa mga hijackers, ngunit hindi siya natamaan. Isang inosenteng tao ang natamaan ng bala, na nagresulta sa isang ganap na kaguluhan. Umakyat si John sa isang Ferris wheel, at sinundan siya ng lalaki. Nang nagkaroon ng pagkakataon, sinipa ni John ang lalaki, dahilan para mahulog siya mula sa taas ng Ferris wheel, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos nito, tumalon si John kay Charles, naglaban ang dalawa, hanggang sa natalo niya ito. Binitbit at inilayo sa lugar si Charles ng FBI at ng mga lokal na opisyal, dumating si Sly, at binati ang kanyang kaibigan sa matagumpay na pagharap sa mga terorista. Gayunpaman, ang hindi nila alam, ang problema ay malayo pang matapos. Nagbanta si Charles sa mga opisyal na kung hindi siya pakakawalan, ang kanyang mga tauhan sa eroplano, ay magsisimulang patayin ang mga pasahero isa-isa. Isang galit na si John ang sumubok na makipagnegosasyon kay Charles, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang walang natitirang pagpipilian, nagpa siya ang FBI at ang iba pang mga opisyal na ibalik si Charles sa eroplano, ngunit mayroon silang ideya. Maglalagay sila ng mga sniper sa tuktok ng isang kalapit na gusali, at sa sandaling makita si Charles at ang iba pang mga hijacker, sila ay babarilin. Inutusan si John na pamunuan ang buong misyon. Sa sumunod na eksena, sinamahan ng 2 ahente ng FBI si Charles sa eroplano, ngunit nang sila ay papasok na, sa halip na si Charles, binaril ng mga sniper ang FBI. Lumabas na pinatay ng kahina-hinalang lalaki kanina ang mga orihinal na sniper, at ngayon ay pinapatay niya ang lahat ng ahente ng FBI. Di nagtagal, naganap ang shootout sa pagitan ng mga hijacker at ng mga ahente ng FBI, na nagresulta sa ilang pagkamatay, kabilang ang kahina-hinalang lalaki. Nagsisimula na ring lumayo ang eroplano, ngunit hindi basta-basta susuko si John. Kasama si Sly, sumakay sila sa kotse ng sheriff, at hiniling sa kanya na habulin ang eroplano. Ang ideya ay mahawakan ang retractable landing gear, at pumasok sa eroplano sa pamamagitan nito. Kahit na mahirap ang stunt na ito, madali lang itong gawin ni John. Walang kahirap-hirap na kumapit siya sa landing gear. Pagdating sa loob, pumunta siya sa lagayan ng cargo, at pinatay ang isa sa mga hijacker. Pumunta din si John sa cockpit, at sinabihan ang piloto na bumalik sa pinaglandingan kanina. Nang mapansin ni Charles na nag-iba ang ruta ng eroplano, pinasuri niya ito kay Sabrina. Ngunit pagdating doon ay sinugod si Sabrina ni John mula sa likuran, at ni-knockout niya ito. Ang tangi na lamang natira na hijacker ngayon, ay ang notorious na si Charles.
Bago siya hinarap ni John, pumunta siya sa cockpit ng eroplano at hiniling sa mga pasahero na babalik sila sa Lake Lucille Airstrip. Pagkatapos nito, nagsimula na ang final showdown. Sa kabila ng pagiging trained fighter ni John, pinantayan din ni Charles ang kanyang bawat hakbang at galaw. Nabasag ng ligaw na bala mula sa kanilang laban ang isa sa mga bintana, na nagdulot ng pagkawala ng air pressure sa eroplano. Pumutok ang main door, at si Marty na nakatayo sa tabi nito, ay muntikan ng mahulog, buti at nakahawak siya sa bakal. Mabilis ang naging kilos ni John, at dinala si Charles malapit sa sirang exit. Pagkatapos ay nagpalitan ang dalawa ng ilang huling suntok, at sa huli ay nagwagi si John, sa pamamagitan ng pagsipa kay Charles palabas ng eroplano. Ngayong patay na sa wakas si Charles, nagdiwang ang lahat ng natitirang pasahero. Nakipag-ugnayan si John sa kanyang mga superior sa control tower, at ipinaalam sa kanila na patay na si Charles, na ikinatuwa ng lahat. Sa huling eksena, lumapag na ang eroplano, at ang lahat ng mga pasahero ay inilalayan palabas. Si John na sawa na sa lahat ng kaguluhan, ay hindi man lang nag-abalang humarap sa mga reporters, at pasimpleng lumayo kasama si Martha. Si Sabrina naman na siyang tanging nakaligtas sa grupo ni Charles, ay nahuli at isinakay ng mga pulis sa police car. Nagtapos ang pelikula nang kausapin ni Sly ang mga reporters, at buong pagmamalaki na sinabing siya ang namamahala sa buong operasyon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.